حي على Assalamualaikum. Shout out sa lahat. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaating lahat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pinupuri ko at pinapasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamabagin, ang pinakamawain na tayo ay narito sa mga oras na ito. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbigay sa atin ng tsansa na tayo ay magkatipon-tipon sa mga araw na ito. Kaya nga may tinatawag, may kasabihan, may sinasabi natin mga mahal na mga propita, kapag ikaw ay magsasabi, saan ka man pupunta, kung ano man ang gagawin mo, sabihin mo, inshallah. If Allah's will, kung ipinahintulot ng Allah, tayo ay makakarating kung saan man nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga gabing ito, ang mga oras na ito, ay pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang Allah? Allah! La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustain and protect all the rejected. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang laging buhay, at siya ang natagapagpalatili ng lahat. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Sa kanyang pagmamayari ng mga nasa kalupaan at mga nasa kalangitan. Who is He that can intercede with Him except with His permission? Sino ba ang makakapamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan. Siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang nagbawi ng buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahiwatig sa banal na Quran, ang maluwalhating banal na Quran. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng paglikha niya sa atin, sinabi niya sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga hindi nakikita, ang mga tao upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang nabigay buhay sa atin, ang nabigay ng kalakasan, ang nabigay sa atin ng ating mga halap buhay, nagbigay ng pamilya, nagbigay ng posisyon, lahat ng narito sa lupa, ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang ating dapat gawin? Pasalamatan, purihin, luwalhatiin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat hindi tayo magdadagal dito, tayo dito sa mundo ay paisubok lamang. Narito tayo sa mundo upang magpasalamat, magpuri, magsamba sa Kanya. Pagkat hindi tayo taga rito, tayo ay taga-kabilang buhay. Kabilang buhay sa paraiso ang sino man na naniniwala na nanalig sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa tayo ng kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ang ating pagsasala, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinakamainam. Ang sala, ito ay susi sa paraiso. Hindi ka makakarating sa inyong paruroonan kung sasakay ka ng eroplano, kung walang piloto, kung walang tinatawag na mga passport. Ang pasaporte sa paraiso ay ang pagsasala at ang pagdidikir, ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng kaalaman mula sa maluwalhating banal na Quran. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino mang hindi maniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya ay kaparusahan sa kanilang buhay, kung tawagin ay impyernong apoy na pinakamailalim na hukay. Huwag natin antayin, kababayan, minamahal kong kapatid, kababayan, huwag natin antayin na dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, sapagkat ito'y totoo, naranasan ng ating mga ninuno. Ang ating mga ninuno na una na, ang ating mga kapitbahay, ang ating kamag-anak, ang ating mga mahal sa buhay, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang mga buhay, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin, sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang talaga sa Panginoon tayo, sa Rab, sa Allah tayo magsisipagbalikan. Dumating man sa atin ang katapusan ng ating buhay, maswerte ka kung idideklara mo, maniniwala ka sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung idideklara mo mula sa ibutuan ng iyong puso ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kayo nagtataka? Ang dami ng gumaya ng mga ibang siksa, relihiyon at denominasyon. Halos taon-taon may mga nagsusulputan, mga siksa, mga denominasyon, mga relihiyon. Hindi nyo ba naisip yan, kapatid? Sapagkat pinapahalagahan nila na mayroong kabilang buhay. Subalit, nais ko po ay huwag kayong malungkot. Iisa lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ang Islam, ito po ang aprobado at perpektong relihiyon na ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Islam is the way of life, total submission and obedience to the will of God, Allah. Sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, huwag mo itong pagsumikapan, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Sila ay talunan! Oo nga naman! Sapagkat kung ako, ikaw, gagawa tayo ng bagong relihiyon, papaano maliligtas ang mga nauna sa atin? Hindi po ba? Kawawa naman ang mga nauna sa atin. Hindi sila maliligtas kung tayo ay gagawa ng relihiyon ngayon. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kataas-taasan, ang dakila, sukdol sa kapangyarihan, tigid ng karunungan.
Siya ay gumawa ng relihiyon bago likhain ang pinakaunang tao na si Adan. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ang kanilang relihiyon. Ito po ang ating relihiyon. Ito po ang relihiyon ni Birhen Maria. Natutuwa ako at nagagalat, iginagalang natin si Birhen Maria. Sa kanyang pananamit ay marangal. Tunay nga na siya ay mananampalataya. Ang kanyang kasuotan ay marangal. Itinatago ang kanyang masilang bahagi ng katawan, ang kanyang aura. Hindi niyo po ba napapansin na si Birhen Maria, kung anong klaseng pananampalataya meron siya? Ang kanyang pananampalataya, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ang Allah ang kanyang sinasamba, pinupuri, pinapasalamatan. Kung si Birhen Maria ay Muslim, at ang kanyang pagtawag sa kanyang Panginoon, ang kanyang Rab ay Allah, at ang kanyang relihiyon na Islam, naturalmente, si Jesucristo na kanyang isinilang ay Muslim din. Yun ang pinakamainam na ating dapat marinig sa mga araw na ito. Kung Muslim si Birhen Maria at talaga naman siya ay Muslima, Muslim din ang kanyang anak na si Isa al-Masih na anak ni Maryam, si Jesus. At makikita mo kapatid, ang ating mga iba't ibang mga kababayan na nagpastos ng ministro, mababasa nila sa Biblia na sinabi doon sa Biblia sa John chapter 17 verse 3, ang tuna, ang makakamtan mo, ang buhay na walang hanggan, kung kikilalanin mo ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Diyos ni Jesus, at si Jesus ay kanyang sugo. Makakamtan ang buhay na walang hanggan kung kikilalanin natin ang Diyos ni Jesus. At kilalanin natin, tanggapin natin na si Jesus ay sugo ng Diyos, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Ito po ang orihinal na pagtawag ng mga propeta. Ang Allah, ito ay salitang Arabic, pangalan niya na kung saan ito ang tinatawag sa kanya sa buong sanlibutan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagpadala ng mga propeta, mga sugo, mensahero, mga sahaba, upang ibahagi sa ating lahat that there is only one God, la ilaha illa huwa, iisa lamang ang dapat pagkukunan ng pagsamba, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kapatid, huwag natin antayin na dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay. Hindi nyo naman napapansin, anuman ang katayuan natin sa buhay, dumating man sa atin mga pagsubok, ito ay nakalagay sa banal na Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ang pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsubok sa atin, ang pagkagutom, pagkauhaw, pagkawala ng mga pananim na inaasahan natin, pagkalugi ng ating mga negosyo, pagkawala ng buhay. Sapagkat kapatid, kababayan, dahil dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang mundong ito ay pagsubok lamang sa atin. Hindi ito magtatagal. Ito ay magugunaw. Bago dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, kaibigan, kapatid, magbalik loob na tayo upang makamtan mo ang tunay na kapanatagan, kapayapaan, at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Simple lamang ang pinapagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bibigkasin mo ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, mula sa kaibuturan ng iyong puso, ikaw ay makakamtan mo ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tunay na kapanatagan at kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Bakit? Sapagkat nagbalik loob ka sa tunay na tagapaglikha, sa tunay na Diyos na ang antok at idlip ay hindi niya nakakamtan. Ang Allah, ang kataas-taasan, ang dakila, nalalaman niya. He knows whatever is in the heavens and whatever is in earth. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalalaman niya ang kanyang mga nilikha dito sa mundo. At nalalaman din niya kung ano mangyayari sa kanilang buhay. Sapagkat siya ang kataas-taasan, ang dakila, ang sakdul sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Kaya minamahal kong kababayan, bago dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, magdesisyon ka na magbalik loob ka na sa tunay na tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinasusok naman niya ang pagsamba,
pagluhod, paghawak sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga rebulto, kahoy, larawan, at pagtawag sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging si Kristo ay hindi niya sinabi na tumawag tayo sa Kanya. Hindi niya sinabi na sampahin siya. Hindi niya sinabi na Diyos siya. Sinabi ni Kristo mismo, maging sa Biblia, na ako ay mula sa Diyos at ako ay Kanyang sinugo. Ang Diyos, kung kikilalanin mo ang nag-iisa at tunay na tagapaglikha, makakamtan mo ang tunay na walang, ang buhay na walang hanggan. At kung kikilalanin mo rin na siya ay sugo, ito ay makakamtan mo ang iyong kaligtasan. Bakit? Sapagkat nagbalik loob ka, kinilala mo ang tunay na tagapaglikha. Kapatid, malalaman mo, ang mga araw na ito ay hindi na katulad kahapon. Ngayon ay bago. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapamalismis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinupupunan ng mga ina. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung magkano ang kikitain natin. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Walang nakakaalam kung saan ka papanaw, saan ka magkakaroon ng kamatayan, anong klaseng kamatayan. Walang nakakaalam. Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Hindi natin alam, kapatid, kababayan, ang mangyayari sa atin mamaya bukas. Kaya ang mga oras na ito ay tsansa, pagkakataon na tayo ay magbalik loob. Napakasimple lang. Sundan nyo lamang ako, kapatid. Kung ano ang ginawa ng mga propeta, kung anong sinabi ng mga propeta, gawin natin at sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sasabihin mo lamang mula sa kaibuturan ng pusong ganito, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Kung ito'y binigas mo mula sa ibuturan ng iyong puso, sa awa habang ng Allah, tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguruduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, ating makakamtan. Ipinangako ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Kaya nga mga kapatid, tayo ay magkaisa, magbalik tayo, huwag natin sayayin ang oras at panahon, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw niya, kinasusunod naman niya ang mapag-aksaya. Kinasusunod naman ng Allah subhanahu wa ta'ala mapag-aksaya. Huwag natin sayangin ang oras, panahon, ang pagkakataon, ang mga amana, ang mga ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Huwag natin sayangin. Gamitin natin ang mga amana pinagkaloob sa atin para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa pagpapalaganap ng kanyang salita, para sa pagpupuri, pagsasadaka, pagchacharity, pagkakawang gawa. Sapagkat tunay nga na ang pagkakawang gawa ay hindi makapaglulugi ng iyong mga negosyo, bagkus ikaw ay pararamihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.